Legit nga ba ang MDADAT Al-Ata Trading or MDADAT Agency dito sa Saudi Arabia? By the way, bago tayo magsisimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel na ito, inaanyayahan ko muna kayo na i-like itong video ito at i-click yung subscribe at bell icon para naman ma-notify kayo kapag may bago tayong upload. By the way, ako si Ralph Kevin or Ralph Kevin Stories. Isa akong OFW dito sa Saudi Arabia. So ibabahagi ko sa inyo yung naging karanasan ko sa kamay ng MDADAT Al-Ata Trading. Pero bago ang lahat, is magsisimula tayo kung paano ako nakarating dito sa Saudi Arabia. So, nag-apply ako sa Pilipinas sa San Hikari Agency. At yung San Hikari Agency, partnership sila ng MDADAT Al-Ata Trading or MDADAT Agency dito sa Saudi Arabia. Nung nag-sign ako ng kontrata sa Pilipinas, wala akong idea na itong MDADAT is siya yung agency dito sa Saudi Arabia at the same time, siya yung magiging employer namin. Kasi ang nangyari, May 11, 2024, dumating kami dito sa Saudi Arabia. So, nilagay kami sa accommodation ng MDADAT. Nilagay kami sa Urid. Kumbaga, disyerto yan siya na area. Walang mga tindahan. Ang tindahan sobrang layo. Yung Bacala, may isa lang medyo may malapit-lapit doon na Bacala, yung kainan na Pakistani restaurant. So, May 2024 kami dumating. 3 buwan din kaming naka-standby. Pero yung ilan sa amin is na-deploy na. Yung iba naman, kahit ako is August na ako na-deploy. So, ang nangyari, sa accommodation, para siyang compound. So, sa ibang mga room, may mga ibang lahi, may Nigerian or African, may mga Bengali, Pakistani, Indian. Sa other naman is mga Pilipino. So, ako, dumating akong May, pero na-deploy ako ng August. Kasi ang nangyari, ang ginagawa ng MDADAT is kumukuha sila ng mga Filipino worker sa Pilipinas. Pagkatapos, kapag andito na sa accommodation o pag andito na sa Saudi Arabia, saka pa sila hahanap ng mga kumpanya na pwede nilang mapapasukan. Kagaya ko, ang in-applyan ko is cleaner. Pagdating dito, ang napasukan ko is T-Boy. At na-deploy ako sa Jeddah. Pero, dun sa Jeddah, kumbaga, sa Baladia office ako, sa government office, as a T-Boy, kumbaga, kahit doon ako nagtatrabaho, pero ang nagpapasweldo sa akin, si MDADAT. Kasi yung pasweldo ng Baladia office, hindi direct sa akin, kundi doon kay MDADAT. Siyempre, mas malaki yung, kumbaga, kuha or cut ni MDADAT doon. Kasi kung ano lang yung nasa kontrata namin, halimbawa, ang nasa kontrata is 1.5 plus 300 allowance, so 1.8 yung sahod namin monthly, pero yun yung matatanggap namin. Pero ang pagpasahod naman ng Baladia, doon sa MDADAT is like 3.5 or 4,000. So, mas malaki yung kuha ng MDADAT. So, ito po yung nangyari. Yung iba sa amin sa Damam, ang iba naging car wash boy, yung iba is naging cleaner, ang iba is merchandiser. So, iba-iba po. Hindi ibig sabihin na cleaner in-apply mo sa Pilipinas, pagdating dito, yun na yung magiging trabaho mo. Yung iba, waiter. So, ngayon, ang pinaka-negative kay MDADAT is laging delay yung sweldo. Pagkatapos, every 3 months na validity ng ikama, yung Saudi ID dito. So, after 3 months, expire na naman ng ikama, tapos mag-antay naman ng ilang buwan, sa kanila i-renew. Delay ang sahod, renewal is, matagal ang pag-renew ng ikama. Tapos, ang pinakamahirap dito, kasi yung MDADAT, andito sa Riyadh yung location nila, yung office. Tapos, halimbawa, kagaya ko, sa Jeddah ako na deploy. Ang hirap nilang i-follow up kapag sahod time na, ang hirap i-follow up si MDADAT. Kahit mag-message ka sa WhatsApp sa mga staff nila, di sila nagre-reply. Kumbaga, naging advantage lang sa akin kahit papaano is dahil sa government office kami, sa Baladia, so doon na sa CEO, doon kami kumbaga humingi ng tulong at yung CEO doon sa Baladia office, sila na yung kumukontak doon sa may-ari ng MDADAT na si Sir Khalid Al-Kubra. So, pero may mga pagkakataon din na sobrang delay talaga yung sweldo. Tapos may mga pagkakataon na abutin pa nga ng higit isang buwan, pero may mga iba pang mga worker na under MDADAT na sobrang delay. Umabot pa ng mahigit 2 buwan or 3 buwan na delay yung sweldo nila na na-deploy sa ibang mga company. So, yun ang mahirap kay MDADAT. So, ang pinakamasaklap pa kay MDADAT nung sa Jeddah ako na-deploy, nasa sentro sa Al-Ruwais yung location nung pinagtrabahoan namin, pero yung accommodation namin halos mag-1 oras nasa bundok.
sa Al-Harazat. So, sobrang layo. Tapos, yun nga, ang hirap lang kay MDADAT kasi hindi sila, kumbaga, hindi so yun nga pong pinakamahirap kay MDADAT, laging delay yung sweldo, tapos yung trabaho nga namin 12 hours doon sa bilang T-boy, pero na-understand na lang namin kasi kumbaga yung trabaho ng T-boy medyo magaan, tapos twice a week naman yung day off, pero ang hindi namin inaasahan nung natapos na yung kontrata namin. May 6 finish May 6 pinahinto na kami na magtrabaho. Pero May 1 pa lang expire na yung ikama namin. May 11 tapos na yung kontrata namin. So mga nasa May 12 or May 13 pinapapunta na kami, pinatravel na kami from Jeddah to Riyadh. Kinabahan nga kami kasi expire na yung ikama namin, baka mahuli kami ng pulis sa daanan kasi by land kami. So ngayon, ang nangyari, pagdating dito sa accommodation dito sa Riyadh, hinayaan lang kami ng MDADAT. Tumambay kami, may accommodation doon, binigay sa amin yung kwarto na kay Oko. So pagdating namin dito sa Riyadh, merong mga accommodation, so nilagay kami sa mga vacant room. Pagkatapos, wala na kami natatanggap na sweldo, wala na kami natatanggap na allowance kasi nga tapos na yung kontrata, stop to work na. So ang nangyari, every week or sa isang linggo, 3 beses kami pumunta sa agency office, nagfa-follow up sa aming ticket at exit visa. Ang laging rason nila, inshallah, within this week, inshallah, next week, inshallah, puro inshallah. Yung inshallah ginawa ng excuse, para yun na lang lagi ng rason. Ibig sabihin ng inshallah is in God's will. So, kumbaga, yun yung parang laging ginagawa ng rason para, kumbaga, hindi na kami magpaulit-ulit pumupunta sa agency. Hanggang sa paulit-ulit na rin kami humingi ng tulong sa Polo. So, hindi man, medyo negative man isipin or nakakasama man sa isip. So sa tuwing pumupunta kami sa agency office, lagi sinasabi ng staff na maghintay lang kami kasi nga aayusin naman, unahin daw nila na i-renew yung ikama saka yung exit visa hanggang sa umabot na ng mahigit ilang linggo, hanggang na umabot na ng isang buwan. Kaya after namin follow up sa agency office, pumunta direct kami sa POLO, sa Philippine Overseas Labor Office dito sa Riyadh. Kaso nga lang, nagre-rely yun ang problema dito sa agency. Kaso lang ang problema dito sa Polo, kung anong sinasabi ng agency staff kapag tinatawagan nila, kung anong sinasabi o rason, yun din ang sinasabi sa amin. Kumbaga, sinasabi lang nila, kumbaga naging second. Kaso nga lamang ang problema sa Polo, kung anong sinasabi ng staff ng agency kapag tinatawagan, yun yung sinasabi sa amin. Ang gusto sana namin is yung merong action at merong solusyon. Kaso nga lang, kapag tatawagan nila, sasabihin ng agency na, promise, ayusin na namin this week. Tapos yun naman ang sasabihin sa amin ng Polo, paulit-ulit na lang, ganun hanggang na umabot na kami ng 3 buwan. Sa katunayan, 3 buwan na kaming stranded dito sa Saudi Arabia, expire na yung ikama namin, wala pang ticket, wala pang exit visa. So, tapos sa tuwing pupunta kami sa Polo, laging nagagalit si Ma'am Tess. Shout out sa iyo, Ma'am Tess, na di ko malilimutan yung ginawa niya sa akin noong May 6, alas 4 ng hapon. Kasi ang nangyari, nag-apply na kasi ako, noong July 5 pa lang, nag-apply na ako ng barcode. Ngayon, yung barcode, para yun sa, kumbaga, magkakaroon ka ng repatriation. Kumbaga, ang magpo-provide na yun sa yung exit visa at ticket, hindi na yung agency mo, kundi yung government na. Ngayon, noong August 6, pumunta ako doon sa Polo. Pinakita ko doon sa Polo, sa kabilang cubicle, pinakita ko doon, or sa kabilang office, pinakita ko yung, kumbaga, meron na akong na-receive sa barcode. Ibig sabihin, pwede na ako bibigyan ng ating government or kukuhanan ng exit visa. Pero, kinakailangan ng physical na ikama o yung Saudi ID. Kaso yung Saudi ID namin is, kinuha na yun ng agency ng MDADAT. So, inutusan ako ng isang staff ng Polo na pumunta sa MDADAT na kunin yung physical ID para dalhin sa Polo para magawa na ako ng exit visa. Ang nangyari, pumunta ako sa MDADAT, di pumayag ang MDADAT. Bumalik ako sa Polo, tapos in-explain ko, tapos tinawagan ni Ma'am Tess. Si Ma'am Tess, para siyang yung head doon, nasa room 202. Basta siya yung matandang babae doon.
na mabait naman. Actually, sa 3 buwan namin, mabait naman, approachable, ngumingiti. Pero hindi naman kasi kailangan, sa sitwasyon namin ngayon, hindi kailangan lang na laging palangiti, approachable, mabait. Kailangan kasi namin is action at solusyon. Hindi yung re-rely lang kung anong sasabihin ng agency namin. So ngayon, nung tinawagan, at sabi ng agency na, kapag kukunin yung physical ID at ang government natin ang magpo-provide sa exit visa ko, makakamulta di umano ang agency. Makakamulta sila kasi sila dapat ang magre-renew sa ikama at magproseso ng exit visa. So ngayon, sabi ko kay Ma'am Tess, kailangan namin ng solusyon. Kasi palagi na lang, kung susundin namin yung sinasabi na maghintay, yun pa rin naman yung sabi nung last May pa, nung unang, or yung una or pangalawang follow-up namin. Meron akong ebidensya, meron sa WhatsApp, merong convo doon na nung May pa, laging sinasabi na within this week or inshallah, ipaprocess na. Ngayon, nasa August na kami, 3 buwan na kami naka-standby. So ngayon, itong si Ma'am Tess, nagalit sa akin kasi bakit daw pinangungunahan ko yung desisyon niya. Di ko alam kung nagdadrama lang siya or nag-hysterical siya. Kasi habang pagkatapos na tinawagan yung staff ng agency, si Shazad or aka Cesar, sabi kasi ni Shazad na di pwede ibigay yung physical ID. So sabi ko kay Ma'am Tess, baka pwede mong gawa ng action or solusyon kasi palagi lang inshallah ang sinasabi. Kung anong sinasabi doon sa agency, yun lang din, walang solusyon. Nag-antayan lang kami na walang assurance. Ngayon nagalit si Ma'am Tess kasi daw parang pinangunahan ko yung desisyon niya. Ginawa na naman daw niyang lahat. Ngayon, tinapon niya sa akin, sa harapan ko sa mesa, yung cellphone. Tapos kinuha niya ulit, tapos ginaganyan-ganyan niya sa lamesa. Naintindihan ko naman, kasi na hindi lang kami yung mga may problema ng mga OFW na kinakarap, pero sana maintindihan na din ni Ma'am Tess na yung problema namin, 3 buwan na kami dito. Kumbaga stranded na. Ang ginagawa lang kasi ni Ma'am Tess, kung anong sasabihin ng polo, ay ng agency, yun lang din. Wala siyang ginawang action or solusyon. So, nangyari, di ko alam kung nagkukunwari lang ba siya, basta nag-hysterical siya, nagwala yung mga papel sa lamesa, tinapon niya. Wala akong ebidensya, pero pwedeng i-review yung camera sa loob ng office ni Ma'am Tess. August 6, 2026, alas 4:30 or alas 4 ng hapon, before mag-5. Nagwawala siya doon. Tapos nagdrama-drama na siya, namutla na siya, hindi na makahinga, di ko alam kung anong rason. So kung may mga taga-pulo nakapanood sa video ito, actually wala namang problema. Kahit noon pa, gustong-gusto ko yung pagiging aura ni Ma'am Tess kasi every time nagpa-follow up kami, ngumingiti siya, approachable, kahit na busy, laging umiti. Pero nung time na yun, di ko alam kung bakit nag-hysterical siya. Sinisigawan niya ako, nagwawala, gusto niya na parang siyang bida para makuha ang atensyon ng ibang tao, yung mga kasamahan niya. Kaya yung mga kasamahan niya doon sa ibang mga office, nagsipuntahan, tinulungan si Ma'am Tess kasi namutla na. Di ko alam kung Ma'am Tess, kung napanood mo to, video ito, sana, kung di mo naman kaya ang trabaho mo, edi pwede kang umalis na lang sa trabaho mo. Maging professional ka naman. Di ba? Tapos ng mga unang follow-up pa namin, kasi sabi namin na parang sinabihan na namin siya na parang paulit-ulit lang kasi Ma'am Tess na parang walang solusyon ang nangyari. Sabi niya, kung ganun, kung magrereklamo kayo sa Pilipinas, willing naman akong umalis dito, willing naman akong mag-resign, sabi niya. Kasi ginawa ko naman yung part ko. So may mga ebidensya din ako nung mga nag-chat ako kay Ma'am Tess kasi hindi lang kasi yung time na yung August yung nag-hysterical siya. May mga pagkakataon din na medyo mali-mali yung mga sinasabi nila, nagko-conflict. Like, nung pumunta kami sa agency sa MDAT, tumawag kami kay Ma'am Tess, or tumawag kay Ma'am Tess, sabi namin, andito kami sa agency office, nagpa-follow up pero hindi kami pinapansin ng staff. Sabi ni Ma'am Tess, huwag kayong mag-alala kasi may pinapapunta na dito na representative ng agency office, pinapapunta dito sa Polo. So ngayon, sinabihan namin since andun na kami sa agency office, tinanong namin kung sino yung pinapapunta doon. Ang sabi nila, wala naman silang sinabi kay Ma'am Tess or any sa staff ng Polo na may pinapapunta sila doon sa Polo. So, chinat ko si Ma'am Tess, ano ba talaga? Ba't magkaiba-iba yung sinabi mo at sinabi ng agency? Tapos yun, sinin lang niya yung message ko.
wala na siyang reply. So, meron akong ebidensya nasa WhatsApp. Pangatlo, or iwan ko pang ilan na to, nung nagkaroon na ng alas 12 ng tanghaling tapat, kasi di na kami pinapasok, di na kami pinansin ng staff ng agency, sobrang init. Nilock nila yung pinto, kaya kumatok kami dun sa labas ng office kahit mainit. Ang iba sa amin sumisigaw, ako nga sigaw, basta ang ginagawa namin is nilabas namin yung emosyon namin as long as hindi kami namimisikal, kasi alam din namin yung boundaries namin, lalo't andito kami sa Saudi Arabia. Hanggat kaya namin i-voice out, di lang kami makahawak or makapisikal sa kanila. So ngayon, lahat kami nagwawala na. Tinawagan ng kasama namin si Ma'am Tess. Sabi naman namin na wala na, nagwewelga na kami sa labas, di kami pinansin ng staff ng agency ng MDADAT. Anong sinabi ni Ma'am Tess? Bahala kayo dyan, tapos na yung part ko, ginawa ko na yung part ko. Tama ba yun? Ang gusto sana namin, action at solusyon. Hindi yung maghintay na walang assurance. Ngayon, 3 buwan na kami. Tapos sayang yung nag-apply. Para saan pa yung pag-apply ko ng barcode for repatriation? Parang bigyan ako ng government exit visa kung di naman nilagawa ng paraan na makuha yung physical ikama ID sa agency. So, yun, kung sa mga hindi ko lang experience, marami dito mga Pilipino worst experience nila kay MDADAT. So, kung ako sa inyo, kung nag-apply kayo sa Pilipinas, kung na-apply kayo sa San Hikari, sa pagkakaalam ko, hindi lang naman yung agency sa Pilipinas na San Hikari ang nagpapadala dito para ma-deploy kay MDADAT. Maliban kay San Hikari, meron ding Skylines. So, or kahit sang agency kayo nag-apply, basta kung alam nyo na ang pangalan ng employer or agency sa Saudi Arabia, MDADAT Al-Ata Trading, kabahan na kayo, magiging impyerno yung buhay ninyo. At maniwala kayo sa hindi, worse ang magiging experience dito. So, nag-file na din kami ng labor case, at nung first hearing, hindi sumipot yung MDADAT Al-Ata Trading. So ngayon, naghintay naman kami ng schedule for second hearing. Kasi kapag hindi daw sumipot sa second hearing, iakyat na ang kaso sa Ministry of Justice. So yun lang, kaya sa mga naghanap ng review regarding do sa MDADAT Al-Ata Trading, masasabi ko sa inyo, pinaka-worst itong agency. Magiging impyerno yung buhay ninyo dito. Kaya kung pag-apply nyo pa lang at alam nyo na ang pangalang MDADAT Al-Ata Trading, kabahan na kayo. Actually, itong MDADAT Al-Ata Trading, marami to silang mga sister company. Andyan yung Mahara, Golden Ultra, at Batal. So, yun lang po yung ibabahagi ko sa inyo. At sana, yung mga gustong mag-apply ng trabaho, sana hindi kayo mapunta kay MDADAT Al-Ata Trading or MDADAT.